Muli, ako si Technical Sergeant Norman Salak, assigned dito sa 40P5B 11 ID Philippine Army. Currently, ako yung acting battalion sergeant major. So dito sa next na kwento ko is Marawi pa rin to siya. So dito naman, kasama pa namin dito si Sir, ang ating hero, si late Major Sandoval, yung posthumous valor natin si Sir. So, nakasama namin siya kasi dun sa sektor namin, nahirapan kaming tumawid sa kabila. Tapos wala kaming makuha na magandang posisyon doon. So, nasa tabi lang namin sila, malapit lang. So, nakiusap si CO, humingi ng kay Sir, CO ko, na pwede kaming dumikit sa kanila. Kung pwede kaming dumikit sa kanila. Sabi ni Sir, walang problema. So, yun, dumikit kami doon sa area niya, ni Sir. Ni Daredevil. Yan. So, yan. So, pagdikit namin doon, binigyan kami. Magkakadikit lang kami doon. Yung company niya, tapos kami. Tsaka yung isang company namin. So, nung magkadikit kami doon, yung mga ilang araw, siguro mga 3 days, mga ganyan, 3 days kami doon magkakadikit. Nung umabanti na sila, Sir. Umabanti na, tumawid na sila. So, before sila tumawid, grabe pang wagwagan nila sa harapan. Clear muna nila yung kanila. Mabilis yung nila. Mabilis yung pacing nila, Sir. Talagang nakiklear nila kagad hanggang ilang pa yung target yung nakiklear nila. Tapos kami naman, dito sa kabila, yung sa sektor namin. So, nung naklear na nila, Sir, yung nila, nauna na sila, kabanti na sila sa sektor nila. So kami dito sa sektor naman namin, medyo nahuli pa kami konti. Then dito dumating yung PNP SAP. Yan, dyan namin sila nakasama. Yung PNP SAP na grabe. Grabing firepower. May 50 caliber. Tapos may AGL. Kaganda ng nila, kagandang firepower nila, kagandang talaga. Iharap sa kalaban that time. So, yun nga, sa akin, banggitin kulit si Sir, yun, nakasama ko doon. Tahimik lang na officer, pero isa siya sa mga naging namin doon para maging successful yung Full supported niya talaga kami doon sa sektor na yun. Si Police Brigadier General Malimban, Sir, yung kasama namin doon. Kasama namin yung mga SAP natin doon. So, meron nga doon isang officer ng SAP na hindi mo talaga makilala na officer siya. Kailangan namin nung una is hindi siya officer si Sir Kasi bit niya yung 50 caliber. Siya, tiga Mountain Province ata si Sir. Tama talaga yung niya. Yung nakaubad lang. Nakaubad. Titignan mo parang hindi police senior inspector. Kala mo gunner lang na enlisted, ganun. Pero yung bit niya is 50 caliber. So ngayon, pag nung na kami, papasok na kami sa isang objective. Siyempre, kailangan mo ng firepower. So, hingi kami sa kanila ng tulong. Sabi ni Sir, walang problema. Turo nyo saan yung papasukin nyo at kung saan yung namin, sektor na namin. Maganda yung nila. Gagaling. Kasi katuwang talaga namin sila doon na pumasok sa target na yun. Talagang yung mga napapanood nyo naman doon sa social media na pinangbubutas yung mga 50 caliber talaga yan. Yan talaga yung ginagamit doon. Ito yan. Kasi napakatibay ng mga pundasyon ng ng Marawi. Yung mga nila. Pader ng bahay. Grabe. Tibay talaga. So, pag mga sunod na araw,
Pagpasok na naman namin doon sa sektor na naman, doon, meron kaming isang kasama na medyo nakakalungkot man. Pero ganun talaga eh. Sabi ko nga, sundalo. So, na-hit siya. Kumbaga na tamaan siya. Na-snipe siya ng kalaban. So, tumba yung kasama ko. So, kiya kami ng isa doon. So, medyo, siyempre, pag may kiya, makakalow moral. So, okay lang. Kasi, ano lang, kumbaga, come up mo lang. So, bilang isang senior NCO doon, so, sabi ko, sige lang, ganyan talagang buhay natin. Sundalo nga tayo, alam naman natin yan. Nakabaon na yung, sabi nga, pag sundalo ka, nakabaon na yung isang paa mo sa hukay o dalawang paa mo sa hukay, sabi nila. Sabi nga, kasabihan. Sabi ko, sige, ano lang natin. Magpalumural. So, buga-buga lang. Yan lang talaga. So ngayon, nung naayos namin yon, mabante pa kami ng mabante. Sama na namin yung SAP tsaka yung isang company namin. So yung SAP talagang doon makita yung suportahan ng kwan. So hindi totoo yung sinasabi nila na yung SAP is kwan. Hindi kasama doon. Kasama namin yan doon. Kasama namin yung mga yan. Malaki ang pasasalamat ko sa kanila. Siguro mapanood na itong video na to, baka ma-recognize nila ako. Malaki ang pasasalamat ko sa kanila, yung tulong nila sa company namin that time. So doon, ako na yung acting first sergeant. So bilang isang senior NCO, ako na yung acting. O ako na yung acting first sergeant. So ang ginawa ko, hindi naman ako kasama na sa harap talaga na nakipag-away na. So ang ginawa ko naman, habang pumapasok yung mga kasama ko, umaga pa lang yan, nakipag-away na doon, nakipagbaga na sa harapan. So inako ko naman yung responsibilidad na sabi ko sa dalawang officer, sir, yung platoon leader ko, tsaka yung XO ko, sabi ko, sir, mag-focus lang kayo sa harap, focus lang kayo doon. At ako, nasa command, kami ni CEO. Ako nang bahala dyan sa sir, sa mga needs, anything, na lahat ng kailangan nyo, pagkain, tubig, lahat ng kailangan nyo, itawag na sa akin, ako lang mag-produce. Para mag-focus lang kayo dyan sa harapan, sabi ko. So, yun. Pagluto namin sila ng pagkain, almusal, tanghalian, hapunan. Kasi talaga, mahirap talaga yung sitwasyon doon nung araw. Kaya pag nakuha mo yung bahay na mo, huwag mo nang iwanan yun. Kasi pag iwanan mo, kukunin na naman ng kalaban. Sunugin na naman nila. Ano yung mga kalaban doon kasi may monotob na sila noon, yung mga kalaban. Yung mga monotob nila. Kaya pag nakabanti na yung tropa namin, kung ano yung mga kailangan nila doon sa likod, ako, kailangan namin ng bala, master. Kuha ko ng bala, dadalhin ko sa kanila. Master, kailangan ng tubig, ganyan. Sige sir, so yun nga, bilang yun yung papel ko, first sergeant doon, yun na yung ginawa ko. Hindi man ako kasama doon sa harapan na nakipag-kera. Sabi ko, mag-focus lang kayo sa harap, sir, ako ng bala sa likod na lahat ng kailangan yun. Lahat ng request nila, kailangan namin ng ganito. Produce ko din, dadalhin ko sa kanila. So, sa pagpaplano naman nila, mga ganun, sila nila CEO. Siyempre, yung CEO, yung supportan niyan, is, hindi man siya doon pupunta sa harap na nakipag-away kasi actually, yung CEO, alam ko, hindi naman siya kailangan talaga doon. Kaya nga meron siyang platoon leader. Para makapokus yung dalawang officer, laman siya sa harapan, dito lang siya sa nag-monitor lang siya. Nag-monitor siya sa dalawang officer na dalawang platoon.
Tatlo pala. Tatlo pati yung isang platoon, sniper. So, kinokontrol niya lang sila. Sir, papasok kung magkaroon ng isang platoon. Sir, papasok na kami. Sige. So, yung ng CO. So, nandun ako kay CO. Lahat ng tawag sa mga radyo, lahat ng trabaho sa likod na may tulong mo dun sa harapan. Yun, ginawa ko. Yun na lang yung ginawa ko talaga. Ay, hindi naman ako nga sa harap. Makipagbarilan pa sa kalaban. So, yun naman yung papel ko na alam ko. Sabi ko, sige sir, kung ano yung request nyo dito sa likod, full support. Para makapokus sila sa harap. Maganda yung namin doon. Maganda yung naging namin naging kalakaran sa loob, kumbaga. May mga man kami, wiya-wiya, ganun, pero awa ng Diyos, slight lang naman. Masara yung mga tropa talaga. Mga gas-gas lang na maliit. Ayaw pa magpa-inject. Hindi, sabi ko, magpa-inject muna kayo doon ng tetanus. Sige, master, pa-inject kayo. Pag-inject, babalik na naman yan. Attitude ng tropa. Maliit na gas-gas lang, pag kaya pa, balik. Balik talaga. Yung iba nga, may na nga yung tama. Meron nga yung tama, medyo dumikit talaga na rin yung bala. Nandito sa kanya. Ayaw pa rin na, hindi, kaya pa, master. Hindi, atras ka muna. Talagang iba yung ng mga tropa. Sabi nga, no retreat, no surrender. So, okay lang. Kayang-kaya naman. Kaya nga yung, at saka isang doon, natutunan namin, may mga tinuro sa amin yung SAP doon, magagalingan sila. About sa mga baril, pero sa amin na lang yan. Kaya saludo ko sa mga SAP na yan eh. Hindi ko lang alam yung anong mga batalyon nila, anong kampanya na nila, pero alam nila yun. Alam ko na alam nila kasi magkakasama nga kami ng matagal doon. Almost ilang buwan ata kami magkakasama doon. Meron pa nga estudyante ata yun. Estudyante ata ng, hindi ko alam kung anong spoke ata yun. Patawid sa kabila, may tawiran lang na kalsada, pero sa sektor lang namin. Medyo na yata yung tropa, napasarap ata ng niya. Nagkausap siya sa cellphone, hindi niya na malaya na nakuha siya sa sektor ng kalaban. Kita na siya ba, nandiyo nakalabas lang siya, konting-konti lang sa kalsada. Isang putok lang. Tumumba dun sa harapan namin, hindi rin na matakbo agad kasi ang kalaban nga. Kaya nga pagtatawid ka dun, silipin mo nang mabuti. Pag wala siyang putok, sabi takbo agad. Yung tropa na sa kabila siya. Tumba dun sa dito ang tama niya. Important siguro. Dito, dumiretso talaga. Tumba yung tropa. So, kaya sabi ko nga sa tropa, ganyan talaga, wala tayong magawa. Kaya yung kalaban din grabe rin bantayan mo sila, bantayan ka rin talaga nila. Ganun. Araw nun, master, halos may patay kasi doon Anong pan mo na nun? Parang ibang laban talaga. Ibang level yung Marawi sa'yo. Iba talaga, ang dami mo nang dadaanan di ba? Oo, sir. Iba talaga, sir. Bakit ibang level siya? Iba kasi, siyempre ilang buwan na kayo doon, sir. Although, ibang level siya kasi yung kalaban, sabihin parang hindi mo nababawasan. Kasi iba-ibang sektor nga. Sa sektor namin ang kalaban kung mabantihan mo kasi atras lang man din sila. Pero doon sa amin is maganda rin talaga yung napipick up sila ng mga sniper ang kalaban. Nakukuha sila. Meron pa nga may experience pa nga doon na katabi nga namin yung Marine sa kabila ngayon. Nakiusap sila ng magkabady kung pwede bang makisilip sa sektor namin. Kasi hindi nila makita sa sektor nila yung target nila, sir. Yung Marine, si Marine? Yes, sir, yung Marine. Sabi ko, sige, walang problema. Sabihan ko yung tropa, pakitin yung tropa natin ng Marines, pwestohin nyo sila doon. So, binigyan namin yung pwesto, ito yung ganyan, pwesto, ganyan. So, wag lang tayong sinabihan naman sila. Alam naman din nila yun, kasi
Sniper din yung dalawa eh. Sniper din eh. Yung problema, nung nakapesto sila doon sa amin, na-counter sila ng kalaban. Na-counter sila ng kalaban. Putukan sila. Na-wounded yung isa. Tinamaan. Balikat ata, yung tama niya. Na-counter sila eh. Kaya sabi ko, binaba sila. Sabi ko, tulungan yung tropa. Ano pala doon, Master? No? May ibang klase rin yung ma-counter snipe ka talaga doon. Ano? Ayun ikaw, sniper ka buong buhay mo halos eh. Iba talaga pala ang counter sniping. Iba rin sir, iba yung counter sniping din talaga sir. Parang, kumbaga, ako, birahin ko siya. Parang gano'n, siya, sniper din siya. Parang ano kayo ba? Kung ano yung pinis naman. Pag na-count, yun kasi isang ano dun, yung counter sniping na yun. Sa ano eh. Sa mga iniingatan talaga. Pag sniper kasi, ayan talaga. Minsan, hindi man din talaga maiwasan na ano kay yung kalaban niya. Kung ano yung ginagawa mo, parang ganun din yung ano niya eh, style niya eh. Master, gaano naman ang samahan ng mga iba-ibang unit ng mga panahon na yun? Kasi puro elite nandun eh. Yes sir, yung sa amin nun, okay man kami sir, yung sa grupo namin, isang company namin, tsaka yung kabilang company. Okay kami ng SAP. Doon sa kabila, Marines namin, basta ang usapan, huwag ka lang tumawid talaga. So, okay naman, nakakausap naman namin din sila. Minsan nagkakawayan pa kami pag kita kayo doon. Tap! So, kumbaga, ang focus nyo talaga is yung mission. Mission talaga. Yes, sir, yun talaga yung mission. Kasi sige nga, sa tagal nung Marawi, kung mawala ka sa mission mo, kasi may mga nadadali talaga pag gano'n, pag medyo nalolo moral, nawawalan ng focus, di ba may mga gano'n lalo na kung yung unit nawawalan ng mission, pero wala naman. Medyo, may isang unit yung medyo, may isang infantry battalion na medyo napuruhan nung una, pero nakabawi din. Naka-recover. Normal, parang kumbaga kung nandun ka sa area, normal na yung medyo lumoral konti kung wiyahan or mapatayan, medyo sir. Pero bumabalik naman yung ng sundalo sir, kasi doon mo talaga makita nga na kahit pagod ka na, hindi mo kailangang sumuko. Yung pagod sa utak. Yan na nga. Hindi, meron din, marami rin yung di ba, na PTSD pagkatapos. Meron naman, hindi talaga maiwasan din. Hindi talaga sir. Bakit mo masabing hindi maiwasan yan? So, siguro, yung sa ano niya lang din, yung sa pagod niya na ba, tapos yung sa tagal na ng gera doon, sir. Kasi buwan na. Siguro, medyo na na rin. Yung utak niya, parang nalumural na rin siya siguro. Then, baka may mga mas, yung kumbaga, marami na sa kanila kasama ng nadali, gano'n, sir. Tingin ko, yun yung isang naman siguro, sir, kasi, yung kung parang rin na siguro nalumural na bumibigay din ng kahit sir. Lalo kung may problema yung pamilya mo, naiwan mo yung problema na gano'n, talagang yes, rin di ba? Oo sir, mga gano'n. Pero sa amin naman, sa grupo naman namin, wala akong na-encounter na gano'n sir. Matibay talaga. Kasi yung mental health, tsaka very strong dapat yung one mo di ba? Maganda na yung sa amin kasi sabi nga, volunteer man talaga lahat yan. Sino ang gustong maiwan? Wala akong gustong maiwan yan. Sabi nga ng isang commander na kasama ko dati, magtanong yan, lakad na kami. Sino ang gustong maiwan? Kasi mas gusto ko pang dalhin yung kukunti na buo yung puso, buo yung loob na lalakad. Kesa meron nagdadalawang isip. Pero wala namang sir, wala namang tropa na hindi, may iwan ako sir, mga ganun, wala man sir, sa amin. Pero meron talagang officer na ganun, nagtatanong. Sinasabi niya talaga yun. Merong officer na ganun nakasama. Kadalasan, lahat naman ng
elite units natin, volunteer yan eh. Kasi kung hindi ka volunteer, hindi mo kaya yung ganong na mundo. Hindi mo kaya yung ganon na pacing ng trabaho. Oo, sir. So, sobrang haba eh. Haba. Pero ikaw, Master, ano ka, di ba? Na-wounded ka nung napatapos na. Yes, sir. 1 month na lang yun. Nung na-wounded ako doon, sir eh. So, nung na-wounded kasi ako, sir, pumasok yung 2 platoon namin. Then, umaga yun eh. Nag-almusal pa kami. May 6-0 na yung kasama ko that time. 6-0. Kumain muna kami. Kumain muna ako almusal. Tapos 6-0, naligo muna. Master, sunod tayo doon. Sabi niya, siguro, yes sir, sunod tayo sir. Kain lang ko sir, kain. Tapos kumain. So, yung pagtas ko, baba kami doon sa ano namin sir. Yung nagtatambayan namin. So, pagbaba ganun, paglabas, ano yan, open. Tapos dito merong armor. Yung tangke. Ano yun? Tawid, takbo kami dyan ni CEO. Next O. Pagtawid. Yung pala, nakita pala ako ng isang officer doon na kasama ko rin doon sa kabilang unit, kabilang company. Gusto niya pala akong sabihan, sigawan na huwag kang tumawid dyan. Kasi mayroong nang-snipe dyan. Kaso nakatlampas na ako sir. Tumawid din si CEO. So, pero hindi pa ako na-wounded doon eh. No, pasok. May pag nadaanan ko yung mga tropa doon. So, pag ano namin na ganyan, pumasok na yung isang platoon, biglang may malakas na sabog sa loob sir ng bahay na ano. So pag sabog na ganyan, nandun ako sa likod, lakas. Siyempre ano mo na sa radyo na may wounded tayo. Sabi ko, ilabas niyo yung mga wounded, nagano ko sa radyo, ilabas niyo yung wounded. Ilabas. Yung tropa, doon mo talaga makita na, Master, tulungan mo ako, Master. Wala na kamay ko. Sabi niya, pero yung kamay niya, sir, hawak niya. Wala na akong kamay, hawak ako yung kamay niya, sir. Kasi malakas yung impact sa loob. Yung isa rin, Master, yung paa ko. Dito kayo. Tapos yung mga tropa na tulong, medic. Pero tulungan natin yung tropa, medic natin sila. Biglang ko sa'yo, magtulong pa sana ako doon mag-first aid, sir, eh. Kaso, naisip ko pala yung yung first sergeant. So, ginawa ko na lang, hindi ko na dinaan sa radyo. Tinakbo ko na lang yung nadaanan ko doon na, sir, na armor. So, pag takbo kasi na gano'n, sa babaw ng bahayan yun eh. Na yun eh, doon lang sa likod na ng Grand Mosque, 1 month na lang katapos. Nung na-wounded ako sa Rizpan eh. September 5. September 5, natapos October 18 eh. Yes sir, sir, malapit na sir. So, okay, prepare niyo yung daanan ng tropa kasi na-wounded, marami tayong wounded, sabi ko. So yung isa talaga, nabungkag yung mukha sir eh. Tanggal yung mata eh. Isa yung kabats ko, yung platoon sir, medyo sabi niya, nabutas yung pit ko, ching, sabi niya. O, takbo ako sir, tinakbo ko yung Simba doon, inausap ko yung crew. Sabi ko sa kanya, Sergeant, pwede ba natin ikarga yung wounded namin kasi madami. Sige, Master, sabi niya sa akin, sir. Sige, kasabihan mo yung yung driver mo. Sige, so sabi, i-atras nyo doon, tinuro ko yung parang pintuan lang na maliit, sir, kaya atras niya sana doon. Doon namin exit yung mga wounded. So pag sabi na okay na, sige. Nag-thumbs up pa, sir. So balik ako, takbo ulit ng pabalik doon sa mga 3 step ko, sir, nakatayo ako. Parang may humampas na malakas na hangin. Dito sa tiyan ko. Sabi ko, nagulat ako, sir. Kaganon yung radyo ko eh. Kaisling yung baril. Nasa tabi ka ng armor pa? Mga 3 steps, sir. Wala na. Tabi talaga, halos. Yung bahalos ganun, sir. Pag ganun ko, sir, may nakalaylay na dito. Bintawan ko ng radyo. Then, ginanong ko na ng kamay ko. Hindi ko na alam eh. Basta ginanong ko lang siya. Then, dinrap ko na siya sa Dinrap ko na siya sa... Ito, sir, nakaganyan ako, sir. Nakaganyan ako ng radyo. May nakita ko nakalaylay dito. Ninumaan yata ako. Ginanong ko na. Nito ko ang radyo. Ganun ako, sir. Drop ako doon sa parang may nilubluban ng kalabaw. Drop ako doon. Nakita ko ng tropa. Sabi nila, si Master, si Burst, tinamaan. Naalala ko nang baka tumagos sa likod. Ginawa ko. Gumanon ko sinuksok ko naman yung likod ko doon sa putik. Para kung sabi kong tumagos man, makompress siya.
Ito naman germs. Ano, sige. Oo, sir. So, hindi. Sabi ko, buti wala. Ngayon, sabi nung ano sa akin, tropa, hinihila yung kamay ko kasi tatanggalin niya. Sabi ko, huwag mong tanggalin. Ikaw mo na. Balutin mo na, sabi ko. Yung pinangbalot ng tropa ko, yung sniper bell niya na lang, sir. Kasi mahirap nilang malapitan eh. Yun lang yung gumapang sa akin eh. Yung sniper bell niya na lang yung kanya. Kanya, sir. Tali sa tiyan ko. Tapos yung armor, imbis na ako na yung unang diniliver, sir, ng armor. Sabi nung ano. Buti nakadikit ka pa sa armor. Yes, sir. Sabi sa akin, karga na si Master. Ikaw na yung unang, sabi na, ikaw na yung unang karga, Master. Ihatid ka muna namin. Sabi ko, so nung tinamaan ko, sir, unang pumasok sa isip ko, hindi ko na makikita yung asawa ko. Kasi unang pumasok sa isip ko eh. Pero, kung bandang huli, yun na, dasal na lang ako ng dasal, sir. Yung utak ko, nagdadasal na lang ng kusa. Siya nagdadasal lang ko na, Lord, tulungan mo ko. Kasi nawundin, tinamaan nga ako, sir eh. Pagdating ko dun sa medic, ito hindi ko talaga makalimutan tong medic officer namin sa sector na yun. Napakaano rin talaga, supportive din talaga sa amin. Si Lieutenant pa siya that time, sir eh. Si Lieutenant Portis, yung medical corps. Siya yung kan namin dun. Na-feature din siya sa TV. Yes, sir. Yan. Siya yung namin, sabi niya sa akin, "First, ano nangyari sa'yo?" Sabi ko, sir, na-snipe ako, sir. Tulungan mo ko, sir. Kinat yung ano ko. Anong tumama sa'yo? Hindi ko rin maano, sir, eh, kasi... Bala talaga. Hindi naman siguro... Hindi yata, sir, kasi parang bubalagbag. Kasi itong tama ko, sir. Pakita ko, sir. Itong tama ko na to, sir. Ito yan, sir. 3, 1, 2, 3. 4, may maliit pa to, sir. Pero parang siguro jacket na bumalagbag sa loob. Kasi naputol yung ano ko, sir, eh. Ito kasi operan to, sir. Naputol yung small intestine ko, sir, eh. Putulan siya ng isang ruler. Naputol siya. Yun siguro yung lumaylay dito na hindi ko nanano, sir. Basta nakita ko, nakalaylay. Ginanon ko na lang. So, sir, sabi ko, hindi bala. Parang siguro, sir. 2, 3? Hindi rin, sir. Ito, sir? Bakit 3 yung pasok? Tumama muna sa ano, sir? Sa parang requisite. Aha. Tumama muna sa... Kasi may... Nung ano to, sir, madumi ito, may mga buha-buhangin pa sa labas ito, sir. Tumama sa semento siguro. Semento siguro, sir. Ricochet sa'yo. Oo, sir. Pero padiretso, sir. Siguro, bumaplis lang dito ba? Tapos dumiretso sa akin. Dumiretso sa'yo. Oo, sir. Kasi malapit lang. Sabi nga ng tropa sa'yo, malapit lang yung tumira sa'yo. Kasi na-expose ako. Hindi ko na rin na-expose ako, sir, eh. Inisip ko yung tropa ko, eh. So, hindi ko naman din na-expose ako doon. Pagpunta ko sa... bilang isa kasing responsible senior NCO, yes, responsibilidad mo talagang tropa mo sa mga panahon na yun. Minsan, yes, makalimutan mo sarili mo. Parang ganun ba? Ganun talaga, sir. Hindi ko naisip din yung ano ko, sir, yung safety ko. Hindi naman sa ano natin. Pag-iisip ko yung mga kasama ko, kasi ang daming wounded. Hindi na ako sa hospital noon, sir. Pero, nung naano ko ni sir, iba pala pag ma-wounded ka ba, yung ganito, sir. Gusto kong ibuga yung hininga ko, hindi ko na maibuga, sir. Naglalak na sa dibdib. Kasi gusto kong i-blow, pero hindi na pala kasi nahangin na sa loob, sir. Hindi, putol ang, ano ba tawag yung bituka? Bituka, sir, yung small intestine ko, sir. Pitol, anong mangyari? Talaga. Kaya, sir. Pasalamat ka, nandun yung armor sa tabi mo. Yes, sir. Kundi kung ginapang ka pa ng tropa, siyempre. Mahirapan, sir. Mahirapan din. Naglalak na yung ano ko, sir. Gusto kong huminga. Tapos, dinala ko sa brigade. So, pagdating ko sa brigade dyan, salamatan ko rin yung medic doon na medic din ng ng SOCOM. Retired na siya, eh. Master, alam ko kung mapanood mo to, alam mo na ikaw yan. Master. Salamat sa iyo, Master, kasi nung andun ako sa brigade, sir, nahirapan akong huminga na. Nahirapan ako. Nakita niya ako na huminga ganun. Sabi niya sa akin, "Kabayan, luka naman din, sir. Huwag mong habulin yung hininga mo." Sabi niya sa akin, sir. "Huminga ka ng malilit lang, parang isda." Sabi niya sa akin, sir. Yan ang technique pala pag ganyan yung, yes, yung ano mo. Oo, sir, yun yung sabi niya sa akin. Kasi nakikita niya na gusto kong ibugay yung hininga mo. Huwag mong habulin yung hininga mo. Kabayan, sabi niya sa akin, sir. Huminga ka lang ng maliliit na parang isda. Sabi niya, sir, so yung dito na lang, sir.
hinga-hinga ka lang yung hinga ng konti, blow-blow ka na lang, sir, ganun. Sinunod ko yung sinabi niya, sir. Kasi ano, sir, medyo nahirapan na ako noon eh. So, sinunod ko yung sinabi niya hanggang sakay ako ng chopper. Tapos sa chopper, 3 kami doon. Ako nakahiga. Yung isa, paaring kasing tama niya. Yung isa, yung mukha ang tama, nabalot na. Hindi ko pa nga makilala yung nabalot ang mukha, sir, kasi yun, tropa ko pa rin yun, pero hindi ko na makilala kasi nga, tahimik lang siya nakaganon eh. Hindi niya pa masyadong yung sakit din nun. Yung isa namang yung isa naman na paa yung tama, yun, kung ano man, sir, parang okay lang man siya. So, nagnaramdaman yung kirot. Tinitingnan ko yung isang kasama ko, kinikindatan ko. Parang inaaliw ko lang yung sarili ko, sir, baka kasi ako hindi na mapakali kung gusto kong iunat o itupi siya kasi makirot na siya. Kiningiti-ngitian ko lang yung kasama ko para parang mawala lang yung nararamdaman kong sakit, makirot. Ngiti-ngiti din siya sa akin hanggang yun, nakarating kami ng hospital, sir. Yan ang pang-8th episode ni Master. Ang susunod na episode para sa mga advice niya sa kabataan.